Narinig ni Alejandro Vanguardia ang mahinang pag-click ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ng hotel lobby. Isang tunog ng kapangyarihan at kontrol. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat kilos ay sinusundan ng tingin. Sa likuran niya, dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nagsisilbing anino niya. Ang bago niyang security team. Siguraduhing naka-standby ang sasakyan. Malamig niyang utos, hindi man lang sila nililingon. Isang mahinang bulungan sa wikang Mandarin ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Kumunot ang noo ni Alejandro. Ito ang ikatlong linggo na nila sa kanya. Pero hindi pa rin siya sanay na hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ang hindi niya alam, iyon ang nagbibigay sa kanya ng panganib. Paglabas nila sa grand entrance ng hotel, ang itim at makintab niyang kotse ay naghihintay na. Binuksan ng isa sa mga gwardiya ang pinto sa likuran. Hahakbang na sana si Alejandro papasok ng isang sigaw ang pumunit sa abalang tunog ng syudad. "Sir, wag po!" Isang babae. Tumatakbo palapit sa kanila. Nakasuot ito ng uniforme ng hotel. Medyo gusot ang damit at pawis ang noo. Sa mga mata nito, mayroong takot na hindi kayang itago. Agad humarang ang dalawang gwardiya. "Pasensya na, ma'am. Hindi ka pwedeng lumapit." Pero hindi nagpatinag ang babae. Pilit niyang sinisilip si Alejandro. "Sir, pakiusap. Huwag kayong sasakay sa kotse." Nainis si Alejandro. Isa na namang naghahanap ng atensyon? O baka isa sa mga nagpapanggap na may kailangan para lang makalapit sa kanya? "Paalisin niyo siya." Walang gana niyang sabi. "Sir, may bomba po." Humihingal na sigaw ng babae. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng desperasyon. "Narinig ko po sila. Yung mga gwardiya niyo. May inilagay sila sa ilalim ng sasakyan." Natigilan si Alejandro. Napatingin siya sa babae. Pagkatapos ay sa kanyang mga gwardiya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga ito na mabilis na palitan ng galit. "Sinungaling ka," sabi ng isa. At akmang hahawakan ang babae sa braso. "Huwag niyo siyang hahawakan." Ang boses ni Alejandro ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang mga mata niya ay nakatitig sa babae, sinusuri ang bawat hibla ng katotohanan sa nanginginig nitong mukha. Wala siyang nakitang panlilinlang. Ang nakita niya ay purong takot. Isang takot na totoo. Hindi niya alam kung bakit, pero sa isang iglap, pinili niyang maniwala. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang natutunan sa mundong ginagalawan niya. Isang mundo kung saan ang tiwala ay laging may katumbas na halaga. "Lahat kayo, lumayo sa sasakyan," mariin niyang utos. Bago pa man makakilos ang lahat, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Isang malakas na puwersa ang nagpatalsik kay Alejandro sa sahig. Naramdaman niya ang alon ng init sa kanyang likuran at ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang dating marangyang hotel entrance ay naging isang eksena ng kaguluhan at pagkawasak. Usok, sigawan, kalituhan. Dahan-dahan siyang bumangon, may umuugong sa kanyang tainga. Ang una niyang tiningnan ay ang lugar kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Ngayon, isa na lang itong nagliliyab na tipak ng bakal. Ilang pulgada lang ang layo niya mula sa kamatayan. Pagkatapos, ang mga mata niya ay napunta sa babaeng nakahandusay sa sahig. Ilang metro ang layo mula sa kanya. Nanginginig ito at bakas pa rin sa mukha ang matinding takot. Pero buhay ito. Buhay sila. Nilapitan niya ito. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong nagsisigawan at tumatakbo, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Lumuhod si Alejandro sa tabi niya. Hindi inaalis ang kanyang tingin. Sino ang babaeng ito? Isang anghel na tagapagligtas na bumaba mula sa langit sa huling segundo? O isang pain na bahagi ng isang mas malalim,
at mas mapanganib na patibong? Ang huling natatandaan ni Ara ay ang nakakasilaw na liwanag at ang puwersang nagpatumba sa kanya. Pagmulat niya ng mata, ang una niyang narinig ay isang matining na ugong sa kanyang mga tainga. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng sunog na goma at alikabok. Dahan-dahan siyang umupo. Naramdaman niya ang maliliit na bubog sa kanyang palad. Dalawang lalaking nakaitim na suit ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga mukha nila ay seryoso at walang emosyon. "Sumama ka sa amin, ma'am," sabi ng isa. Hindi pakiusap kundi isang utos. Bago pa man siya makasagot, marahan, pero may diin siyang inalalayan patayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang magarang lobby ng hotel ay puno ng mga nagtatakbuhang tao at nagkikislapang ilaw ng mga ambulansya at pulis. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Alejandro Vanguardia. Nakatayo ito, tuwid, na parang isang hari na pinagmamasdan ang nagibang kaharian. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa isang saglit. Walang pasasalamat sa mga mata nito, tanging isang malamig at mapanuring tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Dinala si Ara sa isang maliit at malamig na kwarto sa loob ng hotel. Walang bintana, tanging isang bakal na mesa at dalawang silya. Pinaupo siya. Ang pinto ay sumarado nang may malakas na kalabog at naramdaman ni Ara ang pagtayo ng balahibo sa kanyang batok. Ilang minuto siyang naghintay sa nakakabinging katahimikan. Bawat segundo ay parang isang oras. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Alejandro Vanguardia. Kung kanina ay may bahid ng gulo ang kanyang anyo, ngayon ay wala na. Plansado na muli ang kanyang damit at ang kanyang buhok ay maayos na. Tanging ang mga mata niya ang hindi nagbago. Malamig, matalim, at mapanganib. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Hindi ito nagsalita. Pinagmasdan lang siya nito na para bang isa siyang palaisipan na kailangan niyang buuin. "Sino ka?" tanong ni Alejandro. Ang boses ay kasing lamig ng kwarto. "Ara Reyes po. Service crew po dito sa hotel." Halos pabulong niyang sagot. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. "At paano mo nalaman ang tungkol sa bomba, Miss Reyes?" Huminga ng malalim si Ara. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Nag-uusap po kasi yung dalawang gwardiya nyo. Sa Mandarin po." Isang kilay ni Alejandro ang tumaas. "Marunong kang mag-Mandarin?" Tumango si Ara. "Kaunti lang po. Sapat para maintindihan ko ang ilang salita. Narinig ko po yung salitang regalo at sasakyan. Tapos tinuro po nila yung kotse nyo. Hindi po maganda ang kutob ko kaya nagpasya kang maging bida? Isugal ang buhay mo para sa isang taong hindi mo kilala." Putol ni Alejandro sa kanya. May halong pangungutya sa boses nito. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis. "Ang alam ko lang po, may mamamatay kung hindi ako kikilos. Hindi ko po kayang isipin na may mangyayaring masama dahil lang sa hindi ako nagsalita." Muling tumahimik si Alejandro. Tinitimbang siya. Bawat salita, bawat kilos. "Bakit ka nag-aral ng Mandarin?" Bigla niyang tanong. Natigilan si Ara. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang kanyang ina na kumakaway habang paalis papuntang Taiwan, nangangakong tatawag araw-araw. Natuto siyang mag-Mandarin para sa mga tawag na yon. Para kahit papaano, maramdaman niyang magkalapit sila. Ngunit ang mga tawag ay unti-unting dumalang hanggang sa tuluyan nang nawala. "Para po sa nanay ko." Mahina niyang sagot. Pilit na itinatago ang kirot sa kanyang boses. Tumango si Alejandro na parang nabasa ang lahat ng hindi niya sinabi. Tumayo ito at naglakad papunta sa pinto. Akala ni Ara ay tapos na,
na makakaalis na siya. Huminto si Alejandro sa may pinto at lumingon. Hindi ka pa pwedeng umalis, Miss Reyes. Ang mga taong nagtangka sa buhay ko, alam nilang nakita mo sila. Alam nilang narinig mo sila. Nasa panganib ka. Po? Pero mula ngayon, mananatili ka sa poder ko. Sa isang lugar kung saan masisiguro kong ligtas ka at mababantayan kita. Walang anumang init o pag-aalala sa kanyang tono. Isa itong malamig na katotohanan. Isa itong deklarasyon ng pag-aari. Isang oras ang lumipas, dinala si Ara sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang condominium building. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malawak na penthouse ang bumungad sa kanya. Ang mga dingding ay gawa sa salamin. Tanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Ang lahat ng gamit ay moderno at mamahalin. Ito ay isang lugar na sa panaginip lang niya mapupuntahan. Dito ka muna mananatili, sabi ng isa sa mga tauhan ni Alejandro. Lahat ng kailangan mo ay ipapadala na lang dito. Iniwan siyang mag-isa. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Hinaplos niya ang isang mamahaling sofa, tiningnan ang isang malaking painting sa dingding. Ang lugar ay perpekto, malinis, tahimik, at napakalamig. Nang marinig niya ang pag-click ng pinto sa kanyang likuran, doon niya napagtanto. Hindi ito isang santuaryo. Ito ay isang kulungan, isang napakaganda at napakamahal na gintong hawla. Mula sa kanyang home office, pinagmamasdan ni Alejandro si Ara Reyes sa pamamagitan ng mga security monitor na nakakalat sa kanyang penthouse. Isang monitor para sa sala, isa para sa kusina, isa para sa pasilyo. Nakikita niya itong nakatayo sa gitna ng malawak na sala, paikot-ikot na parang isang ligaw na ibon na hindi alam kung saan dapat lumapag. Tinitingnan nito ang mga painting sa dingding, hinahaplos ang tela ng kurtina, pero laging may pag-iingat. Bawat kilos nito ay nagpapakita ng pagkailang. Sa isip ni Alejandro, isa lang itong malaking palaba. O baka naman hindi. Ito ang problema kay Ara Reyes. Masyado siyang ordinaryo kaya't nagiging kahina-hinala. Walang bahid ng kasakiman sa kanyang mga mata. Walang pagnanasa sa karangyaan na nakapaligid sa kanya. Isang mahinang tunog mula sa kanyang laptop ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang email. Ang resulta ng paunang investigasyon na ipinagawa niya tungkol sa babae. Pero bago pa man niya ito mabuksan, isang malambing na boses ang narinig niya mula sa pinto. Alex, my love. Tumingala si Alejandro. Nakatayo roon si Isabela, ang kanyang fiancé. Perpekto mula ulo hanggang paa. Ang mamahalin nitong damit, ang alahas na kumikinang, at ang nangiti na laging nakahanda para sa mga kamera. Siya ang larawan ng lahat ng bagay na pamilyar at komportable para kay Alejandro. Bella, sabi niya, at bahagyang nangumiti. Hindi ko alam na darating ka. Of course, I came. I heard what happened. Malambing niyang sabi at lumapit para bigyan siya ng isang maikling halik. Nasaan siya? The girl who saved you. Sakto namang lumabas si Ara mula sa kusina. May hawak na isang baso ng tubig. Natigilan ito nang makita si Isabela. Bigla itong napayuko na parang isang utusan na nahuli ng kanyang amo. Ngumiti si Isabela, isang ngiting matamis, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. So this is her, ang bayani. Lumapit siya kay Ara. Thank you for what you did. Utang namin sa'yo ang buhay ni Alejandro. Wala po yun, ma'am. Nauutal na sagot ni Ara. Hindi makatingin ng diretso. Napansin ni Alejandro ang paraan ng pagtingin ni Isabela kay Ara. Mula ulo hanggang paa. Isang tingin na hindi ng pasasalamat, kundi ng pagsusuri. Alex told me you'll be staying here for a while para sa safety mo. Patuloy ni Isabela, ang boses ay puno ng pagkalinga na parang peke sa pandinig ni Alejandro. Consider this your home, huwag kang mahihiya.
Pero ang bawat salita ni Isabela ay tila lalong nagpaliit kay Ara. Matapos ang ilang pangungumusta, nagpaalam na rin si Isabela. Naiwan muli ang isang nakakabiinging katahimikan sa pagitan ni Alejandro at Ara. Bumalik si Alejandro sa kanyang opisina at sa wakas ay binuksan ng email. Pangalan: Ara Reyes, 24 years old. Trabaho: hotel service crew, part-time, pamilya, ulila sa ama. Ang ina: si Elena Reyes, nagtatrabaho bilang domestic helper sa Taiwan, walang kapatid. Address: isang maliit na apartment sa Tondo. May kalakip na larawan ng kanyang ina. Isang simpleng babae na may malungkot na mga mata at isang tala sa ibaba. Huling kontak sa ina. Halos 2 taon na ang nakalipas. Lahat ng impormasyon ay tumutugma sa sinabi ni Ara. Isang mahirap na babae na nagtatrabaho para sa pamilya. Isang perpektong kwento. Masyadong perpekto. Lumabas siya ng opisina. Naabutan niya si Ara na nakatayo malapit sa salaming dingding, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang nanay mo. Simula ni Alejandro, ang boses ay walang emosyon. Sabi mo, para sa kanya, kaya ka nag-aral ng Mandarin. Lumingon si Ara, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Tumango siya, pero 2 taon na pala kayong hindi nag-uusap. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Nakita ni Alejandro ang sakit na dumaan sa mga mata ni Ara. Hindi ko po alam kung anong nangyari. Bigla na lang po siyang hindi tumawag. At naniniwala ka pa rin sa kanya. Nanay ko po siya. Ang sagot ni Ara ay simple, ngunit puno ng bigat. Lumapit si Alejandro. Sa mundo ko, Miss Reyes, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay kayang magtaksil. Pamilya, kaibigan, lahat. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na may pait, dala ng mga alaala ng nakaraan. Kaya sabihin mo sa akin, magkano ang presyo mo? Sino ang nagbayad sa'yo para iligtas ako? Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Ara. Hindi luha ng takot, kundi luha ng sakit at galit. Wala po kayong karapatan, sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig, ngunit may diin. Hindi niyo po ako kilala. Dahil lang mayaman kayo at nasanay sa mga taong sinungaling, hindi po ibig sabihin ay lahat kami ay katulad nila. Sa isang iglap, wala nang masabi si Alejandro. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang private number, ang pinuno ng kanyang security team. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may pag-aalinlangan dito. What is it? Sir, yung 2 gwardiya na nahuli, yung mga nag-usap sa Mandarin. Huminto ito saglit. Natagpuan sila sa kanilang selda. Patay na? Kumunot ang noo ni Alejandro. Anong nangyari? Nagpakamatay daw po. Sabay. Naramdaman ni Alejandro ang paglamig ng dugo sa kanyang mga ugat. Nagpakamatay? O pinatahimik? Ang nag-iisang koneksyon niya sa kung sino man ang nasa likod ng pagtatangka sa kanyang buhay, bigla na lang nawala. Pinutol. Ibinaba niya ang tawag. Ang mga mata niya ay bumalik kay Ara, na nakatayo pa rin doon. May mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngayon, lahat ng duda niya ay bumalik. Lahat ng hinala ay tumindi. Ang tanging testigo niya, ang tanging lead niya, o ang tanging pain na naiwan para iligaw siya. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip. Para kay Ara, ang penthouse ni Alejandro Vanguardia ay naging isang pamilyar na kulungan. Ang bawat sulok nito ay kabisado na niya. Mula sa malambot na sofa, natakot siyang upuan noong una, hanggang sa malawak na bintanang salamin kung saan niya pinagmamasdan ang paglubog ng araw gabi-gabi. Nasanay na siya sa katahimikan, nasanay na siya sa pag-iisa, at nasanay na siyang pagmasdan si Alejandro mula sa malayo. Nakikita niya itong pumasok sa kanyang opisina
bago pa man sumikat ang araw. At madalas, naririnig niya pa rin itong nagtatype sa keyboard kahit hating gabi na. Sa mga bihirang pagkakataon na nakikita niya itong kumain, laging may kausap ito sa telepono. Ang boses ay laging seryoso at puno ng utos. Ang makapangyarihang CEO, ang haring hindi natutulog. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakikita ni Ara ang isang bagay na marahil ay walang ibang nakakakita. Ang pagod sa kanyang mga mata, ang bigat sa kanyang mga balikat, ang kalungkutan ng isang taong meron ng lahat, pero tila nag-iisa. Isang gabi, hindi makatulog si Ara. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig nang mapansin niyang may ilaw pa sa opisina ni Alejandro. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya itong nakasubsob sa kanyang mesa, natutulog sa ibabaw ng nagkalat na mga dokumento. Bukas pa ang kanyang laptop at ang pluma ay hawak pa rin niya sa kanyang kamay. Malapit nang mahulog. Sa isang iglap, nawala ang takot ni Ara. Napalitan ito ng awa. Dahan-dahan siyang pumasok. Maingat niyang kinuha ang pluma mula sa kamay ni Alejandro. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na kumot mula sa sofa sa loob ng opisina at dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang mga balikat. Akmang aalis na siya nang bigla itong gumalaw at bumulong ng isang pangalan sa kanyang pagtulog. Isabela. Naramdaman ni Ara ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, ang puso niya ay tumitibok nang mas mabilis kaysa karaniwan. Si Isabela. Laging si Isabela. Madalas itong dumalaw sa penthouse, laging may dalang ngiti at mamahaling regalo. Kung titingnan, siya ang perpektong fiancé, maalaga, maganda, at laging sumusuporta. Ara, kumusta ka na dito? I hope you're comfortable. Lagi niyang sinasabi, ang boses ay parang pulot. Pero nararamdaman ni Ara ang lamig sa likod ng matatamis na salitang yon. Nararamdaman niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na puno ng pag-aari, na para bang sinasabing, lahat ng ito ay akin, at ikaw, isa ka lang dayuhan dito. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Ara, aksidenteng natabig ni Isabela ang isang kopita ng red wine. Tumapon ang laman nito sa puting bestida ni Ara, ang nag-iisang disenteng damit na dinala niya mula sa kanyang apartment. "Oh my goodness! I'm so sorry," sabi ni Isabela, ngunit merong isang munting na ngiti sa kanyang mga labi. "Hayaan mo na. It's just a dress. I can buy you a new one, o kahit 100 pa." "Okay lang po, ma'am," sagot ni Ara, kumuha ng basahan at pinunasan ang sahig. "Lalabhan ko na lang po." Hindi niya tiningnan si Isabela, pero naramdaman niya ang mga matang mapagpanggap na nakatitig sa kanya. Kinagabihan, habang papunta siya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Isabela mula sa terrace. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. "Oo, oo, sinabi ko na. Huwag kang mag-alala. Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat." Natigilan si Ara. Anong ibig sabihin noon? Kinabukasan, lakas loob siyang lumapit kay Alejandro habang ito ay nagkakape sa kanyang opisina. "Sir," panimula niya, nanginginig ang boses. "May gusto po sana akong sabihin tungkol kay Ma'am Isabela." Tumingala si Alejandro mula sa kanyang binabasang papeles. Ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. "What about her?" "Narinig ko po siyang may kausap kagabi sa telepono. May sinabi po siya na..." Nakahina-hinala. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alejandro. Ibinaba niya ang kanyang tasa. "At ano naman ang gusto mong palabasin, Miss Reyes? Na ang fiancé ko ay may kinalaman sa nangyari sa akin?" May sarkasmo sa kanyang tono. "Dahil ba binilhan ka niya ng mga bagong damit at binigyan ng maayos na tulugan, nagseselos ka na?"
Parang isang sampal ang mga salita ni Alejandro. Hindi po sa ganoon, sir. Nag-aalala lang po ako. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Putol niya. Manatili ka sa kwarto mo. Iyon lang ang kailangan mong gawin. Tumalikod si Ara. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay pilit niyang pinipigilan. Bumalik siya sa opisina para kunin ang tasa ng kape ni Alejandro. Pagyuko niya, may nakita siyang kumikinang sa ilalim ng mesa. Isang kwintas. O mas tama, isang cufflink. Gawa sa ginto at may nakaukit na letrang R. Dinampot niya ito. Alam niya, hindi ito kay Alejandro. Ang mga cufflink ni Alejandro ay simple lang, laging silver at may logo ng kanyang kumpanya. Sino ang nagmamay-ari nito at paano ito napunta sa ilalim ng mesa ng pinakapribadong opisina ng isang Alejandro Vanguardia? Isang tao lang ang pumasok sa opisinang yon bukod sa kanya. Si Isabela. May nag-iiba kay Alejandro. Hindi niya ito aminin sa sarili, pero alam niya. Ang dating matibay na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay unti-unting nagkakalamat. At ang dahilan ay ang babaeng kasalukuyang nakaupo sa kabilang dulo ng kanyang hapagkainan, tahimik na kumakain ng almusal. Si Ara Reyes. Pinagmamasdan niya ito habang nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Simple lang itong kumilos, walang arte. Hindi tulad ng mga babaeng nakasama niya na laging may hinihiling, laging may kailangan. Si Ara ay kontento na sa kung anong mayroon. Ang presensya nito ay dapat na isang abala, isang paalala ng panganib. Pero sa halip, nagmistula itong isang anino ng kapayapaan sa magulo niyang mundo. Hindi ka ba nagsasawa dito sa loob? Bigla niyang tanong, ikinagulat maging ng sarili niya. Nag-angat ng tingin si Ara. Okay lang po, sir. Ligtas naman po ako dito. Kailangan mo ng mga bagong damit, sabi ni Alejandro, mas parang isang utos kaysa isang suhestyon. Isasama kita sa labas. Nakita niya ang gulat at pag-aalinlangan sa mga mata ni Ara. Pero sir, hindi po ba delikado? May kasama tayong 6 na gwardiya at hindi tayo pupunta sa mall. Isasara ko ang isang buong butik para sa'yo. Iyon ang paraan ni Alejandro. Solusyonan ang lahat gamit ang pera at kapangyarihan. Pero nang makita niya ang lungkot sa mukha ni Ara, naramdaman niyang hindi iyon ang kailangan nito. Sa huli, sa isang desisyon na hindi niya maintindihan, dinala niya ito sa isang maliit pero kilalang butik na hindi gaanong dinadaanan ng tao. Habang namimili si Ara ng ilang simpleng bestida at blusa, nanatili si Alejandro sa labas ng fitting room, naghihintay. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para kahit kanino, kahit kay Isabela. Sir, okay na po ba ito? Tanong ni Ara. Lumabas ito na suot ang isang simpleng asul na bestida. Bagay na bagay sa kanya. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Sa isang saglit, hindi niya nakita ang isang service crew. Ang nakita niya ay isang babae. Simple, maganda, at totoo. It's fine, sabi na lang niya. Pilit na iwinawaksi ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pagbalik nila sa penthouse, isang email mula kay Isabela ang naghihintay sa kanya. Subject, something you need to see, my love. Naglalaman ito ng isang bank statement. Isang malaking halaga, 5 milyong piso, ang idineposito sa isang bank account sa ilalim ng pangalan ni Elena Reyes, ang ina ni Ara. Ang petsa ng transaksyon, isang araw bago ang pagsabog. Kasama nito ay isang maikling mensahe. My private investigator found this. Galing daw sa isang shell corporation na konektado sa isa sa mga kalaban mo sa negosyo. I'm so sorry, Alex. I think she played us. Naramdaman ni Alejandro ang pagbalik ng pamilyar na yelo sa kanyang puso. Ang pagdududa, ang galit. Pinatawag niya si Ara sa kanyang opisina. Ipinakita niya rito ang kopya ng bank statement. Ano to, Ara? Malamig niyang tanong.
Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Ara habang tinitingnan nito ang papel. Hindi ko po alam, sir. Wala po akong ideya tungkol dito. 5 milyon, Ara. Yan ba ang presyo mo? Yan ba ang halaga ng buhay ko? Tumaas ang boses ni Alejandro. Sir, maniwala po kayo. Wala po akong kinalaman dyan. Nagsimula ng mamuo ang luha sa mga mata ni Ara. Hindi ko po kayang gawin yan. Kung ganoon, ipaliwanag mo. Paanong napunta ang perang yan sa account ng nanay mo isang araw bago ako muntik mamatay? Hindi ko po alam. Matagal na po kaming hindi nag-uusap ng nanay ko. Ang sakit sa boses ni Ara ay totoo. Ang kanyang mga luha ay totoo. Pero ang ebidensya ay nasa harap na niya. Pinalabas niya si Ara ng opisina. Gusto niyang mag-isip. Gusto niyang maniwala sa ebidensya, sa luhika. Pero may isang bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. Napatingin siya sa kanyang mesa. At doon niya nakita ang isang bagay na iniwan ni Ara. Ang gintong cufflink na may letrang R. Dinampot niya ito. Naalala niya ang sinabi ni Ara tungkol kay Isabela. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Isang business rival, si Ricardo Madrigal, ay laging nagsusuot ng mga personalized na gamit. Isang mabilis na paghahanap sa internet ang nagpakita ng mga larawan ni Ricardo Madrigal sa mga social event. At sa bawat larawan, suot nito ang parehong-parehong gintong cufflink na may nakaukit na R. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Isabela noong nakaraang linggo. Oh, I bumped into Ricardo Madrigal at the lobby yesterday. Nagkamustahan lang kami. Isang aksidenteng pagkikita. Sa parehong araw na natagpuan ni Ara ang cufflink sa kanyang opisina. Paano nalaman ni Isabela na konektado sa kalaban niya ang Shell Corporation? Bakit ang private investigator ni Isabela ang nakahanap nito at hindi ang sarili niyang team na mas magagaling? Ang mga tanong ay nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Ang dating malinaw na larawan ay biglang lumabo. Ang bitak sa pader na nakapalibot sa kanya ay nagsimulang lumaki. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang dating militar, isang taong utang sa kanya ang buhay, isang taong mapagkakatiwalaan niya ng higit pa sa kanyang sariling anino. May ipapagawa ako sa iyo, sabi ni Alejandro sa kabilang linya. Isang bagay na kailangang manatiling sa ating dalawa lang. Ano yun, sir? I-background check mo si Isabela. Lahat. Bawat kilos, bawat kausap, bawat tawag. Ayoko nang may makaligtas sa'yo. Hindi na kaya ni Ara ang manatili na lang sa isang tabi. Ang mga pader ng penthouse na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam, ng seguridad, ay ngayoy tila humihigpit sa kanya, sinasakal siya. Ang bawat tingin ni Alejandro ay puno ng pagdududa. Ang bawat ngiti ni Isabela ay parang isang patalim na nakatago. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Kung gusto niyang patunayan na wala siyang kasalanan, kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kailangan niya ng ebidensya. Isang linggo niyang pinag-aralan ang routine ng penthouse. Alam niya kung anong oras dumarating ang delivery ng pagkain, kung kailan nagbabago ng shift ang mga gwardiya sa lobby, at kung aling service elevator ang hindi gaanong binabantayan. Ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon. At dumating iyon isang Miyerkules ng hapon. May malaking board meeting si Alejandro sa opisina nito sa Makati. Si Isabela naman ay nasa isang charity event. Ito na ang pagkakataon niya. Gamit ang lumang uniforme ng hotel na itinago niya, isinuot niya ito kasama ng isang face mask at isang baseball cap. Nagsuot din siya ng salamin na walang grado. Sapat na para hindi siya agad makilala. Sinabayan niya ang paglabas ng mga cart ng laundry. Walang pumansin sa kanya. Naglakad siya na parang isa sa mga staff. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Matagumpay siyang nakarating sa service elevator
at nakababa sa basement parking. Mula doon, naglakad siya palabas na parang hangin. Malaya. Ngunit kasabay nito ang takot. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa address ng opisina ni Isabela, isang hiwalay na kumpanya ng marketing na pag-aari ng pamilya nito. Sa kanyang isip, buo na ang kanyang plano. Magpapanggap siyang aplikante para sa janitorial services. Kailangan lang niyang makapasok sa gusali, ngunit tila mas pumanig sa kanya ang tadhana. Sa lobby, mayroong isang anunsyo. Hiring temporary sanitation staff for a private event tonight. Nagpanggap siyang interesado at madali siyang natanggap dahil sa kanyang karanasan sa hotel. Binigyan siya ng uniforme at isang ID pass. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay habang isinusuot ito. Nasa loob na siya. Inantay niya ang tamang oras. Nang mag-break time at halos wala ng tao sa kanilang palapag, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinakadulong opisina. Ang pinto ay may nakaukit na pangalan, Isabela Sandoval, CEO. Nakalakang pinto. Ngunit sa kanyang training sa hotel, natutunan niya ang ilang simpleng paraan. Gamit ang isang alambre mula sa kanyang dalang walis at sa tulong ng nanginginig na mga kamay, narinig niya ang isang mahinang pag-click. Bumukas ang pinto. Dali-dali siyang pumasok. Ang opisina ni Isabela ay malinis at elegante, tulad ng may-ari nito. Amoy mamahaling pabango. Mabilis niyang ginalugad ang lugar. Sa ibabaw ng mesa, walang anumang kahina-hinala. Mga papeles ng marketing proposals at mga litrato nila ni Alejandro. Binuksan niya ang drawer. Sa ilalim ng mga stationery, may isang folder. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Naglalaman ito ng isang detalyadong plano. Isang merger proposal sa pagitan ng Vanguardia Corp at ng Madrigal Holdings, ang kumpanya ni Ricardo Madrigal. Ang nakapangingilabot na bahagi ay ang petsa ng proposal. Nakaschedule ito 1 linggo pagkatapos ng araw ng pagsabog. May mga provision din ito na magkakabisa lamang sa kaso ng biglaang pagkamatay o permanenteng pagkabalda ng kasalukuyang CEO ng Vanguardia Corp. Ito na. Ito ang ebidensya. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone para kunan ito ng litrato. Pero alam niyang hindi sapat ang mga litrato. Kailangan niya ng kopya ng mga files sa computer nito. Umupo siya sa silya ni Isabela at binuksan ang laptop nito. Naka-password. Sinubukan niya ang birthday nito, ang pangalan ni Alejandro, ang pangalan ng kumpanya. Walang gumana. Bigla, naisip niya ang isang bagay. Ang paboritong salita ni Isabela. Ang lagi nitong ipinapamukha sa kanya. Mine. Tinipin niya ang salita. M-I-N-E. Nag-unlock ang laptop. Isinaksak niya ang isang maliit na USB na binili niya bago pumunta roon. Nagmamadali niyang hinanap ang folder na naglalaman ng proposal. Nakita niya ito. Nagsimula siyang kopyahin ang mga files. Ang progress bar sa screen ay tila gumagalaw ng napakabagal. Bawat segundo ay isang panganib. 30%, 40%, bulong niya sa sarili. Nang bigla, may narinig siyang mga yabag sa labas. Papalapit sa pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Si Isabela. Bumalik ito. Mabilis niyang kinansela ang pag-transfer. Pero huli na. May ilang files na ang nakopya. Hinugot niya ang USB at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Paano siya lalabas? Nagpalinga-linga siya. May isang pinto sa gilid ng opisina. Isang maliit na banyo. Dali-dali siyang pumasok doon at isinara ang pinto ng walang tunog. Ilang segundo lang bago niya narinig ang pagbukas ng pinto ng opisina. Pinigil niya ang kanyang hininga. Narinig niya ang pag-upo ni Isabela sa kanyang silya, ang pag-type nito sa keyboard. Alam niyang may mali. Alam niyang mapapansin ni Isabela na may gumalaw sa kanyang mga gamit. Nakatayo lang siya sa dilim.
Sa loob ng maliit na banyo, ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib, naghihintay na matuklasan. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok sa dibdib ni Alejandro. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang penthouse, hawak ang telepono. Sa kabilang linya, ang kanyang pinagkakatiwalaang imbestigador ay nagbibigay ng ulat. Sir, kumpirmado. Si Mrs. Sandoval ay 3 beses nang nakipagkita kay Ricardo Madrigal sa loob ng nakaraang 2 linggo. Palihim, sa mga lugar na hindi inaasahan. Anong pinag-usapan nila? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Hindi pa namin alam, sir. Masyado silang maingat. Pero may isa pa. Ang Shell Corporation, kung saan galing ang 5 milyon, natuklasan naming konektado ito sa isang pinsan ni Miss Sandoval. Parang isang piraso ng yelo ang tumusok sa puso ni Alejandro. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng karumaldumal na pagtataksil. Si Isabela, ang babaeng pakakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang opisina. Sir, si Ma'am Isabela po, nasa linya. Urgent daw po. Ipatch mo, sabi niya. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Alex, my love. Thank God. Sinagot mo. Ang boses ni Isabela sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at takot. Isang perpektong pag-arte. May nangyari. Ang security system ng kumpanya. May nag-breach. May kumukuha ng mga classified files natin. Ano? Kunot noon niyang tanong. Kahit na may ideya na siya kung saan ito patungo. Hindi ko alam, Alex. Bigla na lang nag-trigger ang alarm. Pero ang masama pa, ang IT department. They traced the breach. Galing sa loob ng penthouse mo. Natahimik si Alejandro. Isang patibong. Isang napakatalinong patibong. At alam na niya kung sino ang pain. I'm on my way. Sabi na lang niya bago ibaba ang tawag. Ilang minuto lang, dumating ang kanyang security team. Kasama nila si Ara. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Sir, natagpuan namin siyang papalabas ng building. Sabi ng pinuno ng security. At ito po, nahulog niya. Iniabot nito ang isang maliit na USB. Ang parehong USB na ibinigay ni Alejandro sa kanyang team para sa pag-backup ng mga sensitibong data. Isinaksak ito ng isang IT expert sa isang laptop. Sa isang iglap, lumitaw sa screen ang mga folder na naglalaman ng pinakasensitibong impormasyon ng Vanguardia Corp. Mga financial projection, mga blueprint ng mga bagong proyekto, mga listahan ng kliyente. Ara, ang pangalan nito ay lumabas sa bibig ni Alejandro na parang isang tanong na puno ng sakit. Hindi po ako yan, sir. Pangalan ko lang po ang nakalagay dyan, pero hindi po ako ang nag-download niyan. Pagmamakaawa ni Ara, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. May kinuha po akong ebidensya laban kay Ma'am Isabela. Nasa USB po nadala ko. Anong USB? Tanong ng security head. Wala po kaming ibang nakitang USB sa kanya, kundi ito lang, sir. Isang perpektong pagkakasala. Pinalitan. Itinanim. Tumingin si Alejandro kay Ara. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Gusto niyang maniwala. Isang bahagi niya ang sumisigaw na maniwala. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sinugatan ng nakaraan, ang bahaging nakakita kung paano nawasak ang kanyang ama dahil sa pagtitiwala, ay nangingibabaw. Nakita niya sa mukha ni Ara ang mukha ng lahat ng taong nagtaksil sa kanya. Paano ka nakalabas? Tanong din niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Nag-isip po ako ng paraan. Liar, sabi ni Alejandro.
Ang salita ay kasing talim ng isang kutsilyo. May nagpalabas sa'yo. Sino? Sino ang kasabwat mo? Wala po. Sir, maniwala po kayo sa akin. Dumating si Isabela, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang eksena, napahawak siya sa kanyang bibig. Oh, Alex. Ara, paano mo nagawa ito? Ang tanawin ay kompleto na. Ang biktima, ang salarin, at ang tila walang malay na taga-usig. At si Alejandro, sa gitna ng lahat, ay napuno ng galit. Galit sa sarili dahil muntik na siyang magtiwala. Galit sa mundo dahil muli na naman siyang pinagtaksilan. Get out, sabi niya. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ara. Natigilan si Ara. Pipo! Sabi ko, umalis ka. Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy. Umalis ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kinuha mo na ang bayad mo, hindi ba? Ngayon, lumayas ka. Bawat salita ay isang dagok na mas masakit pa sa sampal. Walang nagawa si Ara kundi tumalikod. Bawat hakbang palayo ay parang isang habang buhay. Lumapit si Isabela kay Alejandro at niyakap ito. It's okay, my love. It's over. Ligtas ka na. Hindi gumanti ng yakap si Alejandro. Nakatitig lang siya sa likod ni Ara habang naglalakad ito papalabas ng pinto. Papalabas sa kanyang buhay. Nang sumarado ang pinto, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas na tila nakikidalamhati. Naiwan si Alejandro sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na penthouse. Nanalo siya. Nahuli niya ang traidor. Pero bakit pakiramdam niya, siya ang natalo? Bakit sa gitna ng tagumpay, ang nararamdaman niya lang ay isang malawak at nakakabinging kawalan? Isang oras. 2 oras. Lumipas ang panahon. Ngunit para kay Alejandro, ang oras ay huminto noong sandaling tumalikod si Ara at lumabas sa kanyang pinto. Nakatayo pa rin siya sa parehong lugar. Ang ulan sa labas ay hindi pa rin tumitila. Ang yakap ni Isabela ay matagal nang wala. Umalis ito matapos siyang bigyan ng mga salitang pampalubag loob na tila walang anumang epekto. Naiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang mga demonyo. Sir, ano pong gagawin natin sa mga files na ito? Tanong ng pinuno ng kanyang security team. Hawak pa rin ang laptop. Burahin mo. Walang ganang sagot ni Alejandro. Pero sir, sinabi kong burahin mo. Sa isang iglap, bumalik ang imahe ni Ara sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong puno ng luha, ang boses nitong basag sa pagmamakaawa. May kinuha po akong ebidensya laban kay Ma'am Isabela. Nasa USB po nadala ko. Isang bagay ang hindi tama, isang bagay ang hindi magkatugma. Teka, pigil niya. Huwag mong buburahin. I-play mo ulit ang security footage mula sa pagdating ni Ara hanggang sa pag-alis niya. Sa malaking screen sa kanyang sala, muling ipinalabas ang mga pangyayari. Nakita niya ang pagdating ni Ara, ang takot sa mukha nito. Nakita niya ang sarili, ang galit sa kanyang mga mata. Nakita niya si Isabela, ang perpektong maskara ng pag-aalala. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena, hanggang sa may napansin siya. Isang maliit na detalye na nakaligtaan niya kanina dahil sa tindi ng kanyang galit. Ang reaksyon ni Isabela nang makita nito ang mga files sa laptop. Isang mabilis na pagsulyap sa screen na sinundan ng isang tingin ng tagumpay sa direksyon ni Ara. Isang tingin na tumagal lang ng kalahating segundo bago ito muling napalitan ng pagkagulat. Isang sulyap ng isang taong alam na alam kung ano ang makikita niya. Isang sulyap ng isang taong nanalo sa laro. Naramdaman ni Alejandro ang panlalamig ng kanyang sikmura. Mag-rewind ka, utos niya. Sa sandaling pumasok si Isabela, slow motion, muli nilang pinanood. At doon,
kitang-kita. Ang halos hindi mapansing na ngiti sa gilid ng labi ni Isabela. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Paanong, bulong ni Alejandro sa sarili, paanong nalaman ng IT department na may breach bago pa man naming isaksak ang USB ni Ara? Nagkatinginan ang kanyang mga tauhan. Tumawag si Ma'am Isabela, sir. Sinabi niyang may breach. Pagkatapos noon, dumating kayo kasama si Miss Reyes. Paliwanag ng isa. Tama. Ang tawag? Ang perpektong tiyempo. Paanong nalaman ni Isabela na may kumukuha ng files sa eksaktong sandaling iyon? Maliban na lang kung siya ang nag-setup ng lahat. Ang USB na puno ng data ng kumpanya ay pain lang. Ang totoong USB, ang ebidensya na sinasabi ni Ara, ay malamang na nakuha na ni Isabela mula kay Ara bago pa man ito makarating sa kanya. Pinalitan. Ang lahat ng kasinungalingan ay biglang naging malinaw na parang kristal. Ang cufflink, ang mga lihim na pagkikita nila ni Ricardo Madrigal, ang perang ipinadalas sa nanay ni Ara. Ang perpektong tiyempo ng lahat ng pangyayari. Hindi si Ara ang traidor. Siya ang pain. At siya si Alejandro ay nabulag. Nabulag ng sarili niyang nakaraan, ng sarili niyang takot sa pagtataksil. Hanapin niyo siya. Ang boses ni Alejandro ay mahinahon, ngunit sa ilalim nito ay isang nagbabantang bagyo. Sino po, sir? Hanapin niyo si Ara Reyes. Ngayon din. Kinuha niya ang kanyang susi at Amerikana. Wala siyang ideya kung saan hahanapin si Ara. Ang tanging alam niya ay kailangan niya itong makita. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Palabas na siya ng pinto nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Alejandro. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. Isang boses na sa loob lang ng ilang linggo ay naging musika sa kanyang pandinig. Ara? Ara, nasaan ka? Halos pasigaw niyang tanong. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi ko alam. Isang lumang gusali. Sinundan niya ako. Humihikbing sabi ni Ara. Alejandro, alam niya na alam ko ang totoo. Papunta na siya dito para sa akin. Narinig ni Alejandro ang isang malakas na kalabog sa kabilang linya na para bang isang pintong sinipa. Isang maikling sigaw mula kay Ara. Pagkatapos, katahimikan. Ara? Ara! Walang sumasagot. Tanging ang static na tunog ng isang deadline. Ang bawat segundo ay kalaban. Ang katahimikan sa kabilang linya ay parang isang bombang sumabog sa loob ng utak ni Alejandro. Trace the call! Now! Sigaw niya sa kanyang security head habang patakbo siyang bumababa ng gusali. Ang isip niya ay nagliliyab. Isang salita lang ang paulit-ulit na tumatakbo roon. Ara. Pumasok siya sa kanyang sasakyan. Ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa kanya kailanman. Pinaharurot niya ang makina. Ang tunog nito ay isang sigaw ng galit at pag-aalala. Nakuha na namin ang lokasyon, sir. Sabi ng boses mula sa kanyang earpiece. Isang abandonadong bodega sa may port area. Papunta na kami. Ipadala mo rin sa pulis. Tell them it's a kidnapping. Utos niya habang mabilis na inililiko ang sasakyan. Hindi alintana ang mga busina ng ibang motorista. Ang tanging mahalaga ay makarating siya doon bago mahuli ang lahat. POV Ara, ang malakas na pagsipa sa bakal na pinto ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Ara. Nakatayo sa bukana, dala ang dilim ng gabi sa kanyang likuran. Si Isabela, wala na ang matamis na ngiti. Wala na ang mga matang mapagpanggap. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng may mga matang nanlilisik sa galit. Akala mo siguro matatakasan mo ako.
No? Sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng lason. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang panganib. Bakit, Isabela? Bakit mo to ginagawa? Nanginginig na tanong ni Ara habang paatras siyang naglalakad. Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. Bakit? Dahil sawang-sawa na akong maging anino lang niya. Palagi na lang si Alejandro ang magaling. Si Alejandro ang makapangyarihan. Ako? Isa lang akong magandang palamuti sa braso niya. Pero kapag nawala na siya, lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng yon ay mapupunta sa akin. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Ara, sinusubukang magpakatatag. Malalaman din niya ang totoo. Talaga ba? Ngumisi si Isabela. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang mapagmahal na fiancé na laging nasa tabi niya? O ang isang hamak na katulong na may record ng pagnanakaw ng impormasyon? Doon na pagtanto ni Ara. Ang buong plano, ang pagtatanim ng ebidensya. Ginawa yon ni Isabela, hindi lang para mapaalis siya, kundi para sirain ang kanyang kredibilidad habang buhay. Pero bakit ako? Bakit ako ang idinamay mo? Dahil perpekto ka, sagot ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mahirap, desperada, madaling pagbintangan, at higit sa lahat, nakita kong unti-unti na siyang nahuhulog sa'yo. Nakita ko ang pagtingin niya sa'yo, isang tingin na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. At iyon ang hindi ko mapapalampas. Sa isang mabilis na kilos, may dinukot si Isabela mula sa kanyang likuran, isang piraso ng bakal. Sayang, sabi ni Isabela. Kung nanahimik ka na lang sana, baka buhay ka pa nga ngayon. Itinaas ni Isabela ang bakal. Pumikit si Ara, naghihintay sa hindi maiiwasan. Ngunit bago pa man ito bumagsak, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isabela, huwag! Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Alejandro, ang dibdib ay umaakyat baba sa pagod. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit na hindi pa nakikita ni Ara kailanman. Natigilan si Isabela. Alex? Paano? Narinig ko ang lahat, sabi ni Alejandro. Dahan-dahan siyang lumalapit. Ang bawat salita niya ay mabigat. Bawat salita ng pag-amin mo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Napatingin ito kay Ara. Pagkatapos ay sa hawak nitong cellphone na pagtanto niyang bukas pa rin ang linya. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya, Alex. Nililito ka lang niya. Pagkakaila ni Isabela. Tapos na ang laro mo, Isabela, sabi ni Alejandro. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa likuran ni Alejandro, nagsimulang marinig ang mga sirena ng pulis. Papalapit ng papalapit. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Isabela. Alam niyang huli na ang lahat. Tumingin siya kay Alejandro. Ang mga mata ay puno ng sukdulan na pagkamuhi. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Alejandro, hindi ka rin mapupunta sa kahit kanino. Sa huling desperadong kilos, ibinaling niya ang kanyang galit kay Ara at sumugod ito. Ngunit mas mabilis si Alejandro. Sa isang iglap, naitulak niya si Ara palayo at sinalo niya ang bigat ng atake. Kasabay ng pagdating ng mga pulis, bumagsak si Alejandro sa sahig. Alejandro! Sigaw ni Ara. Ang takot ay pumunit sa kanyang lalamunan. Dinakip ng mga pulis si Isabela na ngayon ay sumisigaw at nagwawala. Ngunit ang mga mata ni Ara ay nakatuon lamang sa lalaking nakahiga sa sahig. May bahid ng dugo sa kanyang tagiliran. Lumuhod si Ara sa tabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Alejandro, gumising ka. Pakiusap. Dahan-dahang iminulat ni Alejandro ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Ara, bulong niya. Pipatawarin mo ako. Shhh! Huwag ka munang magsalita. Umiiyak na, sabi ni Ara. Magiging okay ka rin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro.
Ang mahalaga, ligtas ka. At pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. 2 linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagtatangka sa buhay ni Alejandro Vanguardia at sa pagkakanulo ng kanyang fiancé na si Isabela Sandoval ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Ngunit kasing bilis ng pagkalat nito, ay kasing bilis din itong pinatahimik ng kapangyarihan ng pangalang Vanguardia. Nakalabas na ng ospital si Alejandro. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay hindi malalim, ngunit nag-iwan ito ng peklat, isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Ngunit may isang sugat na mas malalim, isang sugat na hindi nakikita. At iyon ang sugat na idinulot niya kay Ara. Mula ng gabing iyon sa bodega, hindi na niya ito nakita. Pagkatapos niyang magising sa ospital, sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na umalis na si Ara. Nag-iwan lang ito ng isang maikling sulat. Mr. Vanguardia, salamat po sa lahat. Sana ay gumaling po kayo agad. Huwag na po ninyo akong alalahanin. Lubos na gumagalang, Ara Reyes. Walang galit. Walang panunumbat. Tanging isang magalang at malayong pamamaalam na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ginugol ni Alejandro ang sumunod na 2 linggo sa pag-aayos ng gulo na iniwan ni Isabela. Pero habang ginagawa niya iyon, isang bagay ang laging nasa isip niya. Paano niya aayusin ang gulong idinulot niya sa puso ni Ara? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Alejandro Vanguardia na siya ay walang kapangyarihan. Hindi kayang bilhin ng pera niya ang kapatawaran. Hindi kayang utusan ng kapangyarihan niya ang isang pusong nasaktan na magtiwala muli. Samantala, sinubukan ni Ara na bumalik sa dati niyang buhay. Ngunit hindi na siya ang dating Ara. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot. Ang mga nangyari ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas at tiwala sa sarili na hindi niya alam na mayroon pala siya. Nagtrabaho siya sa isang maliit na coffee shop, isang lugar na simple at tahimik. Araw-araw, gumagawa siya ng kape, nagbabasa ng libro, at pilit na iwinawaksi sa kanyang isipan ang isang lalaking may malalamig, ngunit malulungkot na mga mata. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Alejandro. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at pantalon, hindi ang mamahalin niyang suit. Walang mga gwardya. Siya lang. Anong ginagawa niyo dito, sir? Tanong ni Ara. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. Alejandro, sabi niya. Tawagin mo akong Alejandro. Hindi umimik si Ara. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas ng mesa. Ara, I'm sorry, sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang araw na lumipas na hindi ko pinagsisihan ang mga sinabi ko, ang ginawa ko. Nabulag ako ng takot. At sa proseso, nasaktan ko ang nag-iisang taong nagpakita sa akin ng tunay na katapatan. Huminto si Ara sa kanyang ginagawa. Hinarap niya si Alejandro. Okay na po yun, sir. Alejandro, naiintindihan ko naman po. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Alejandro. Umiling ito. Hindi okay. Sinira ko ang tiwala mo. Huminga siya ng malalim. Buong buhay ko, ang pundasyon ng mundo ko ay pera at kapangyarihan. Akala ko, iyon ang pinakamatibay. Pero ipinakita mo sa akin na mali ako. Ang tiwala pala. Ang tiwala ang pinakamatibay na pundasyon sa lahat. At iyon ang bagay na winasak ko. Lumapit ito sa kanya. Isang hakbang lang ang pagitan. Hindi ako nandito para mangako sa iyo ng isang buhay na marangya. Hindi ako nandito para alukin ka ng kahit anong material na bagay. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mga mata. Nandito ako para magsimula ulit, mula sa pinakababa. Gusto kong bumuo ng isang bagong pundasyon. Kasama ka, kung papayagan mo ako. Hindi ako makakapangako ng isang buhay na walang pagsubok, patuloy niya.
Pero maipapangako ko, hinding-hindi na ulit ako magdududa sa'yo. Maipapangako kong sa'yo lang ako magtitiwala. Nakatitig lang si Ara. Ang puso niya ay naghahalo-halo sa iba't ibang emosyon. Takot, pag-aalinlangan, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Nakita niya sa mga mata ni Alejandro ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Kahinaan, katapatan, at isang pag-ibig na handang magpakumbaba. Pakiusap, Ara. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan yun sa'yo. Iniabot ni Alejandro ang kanyang kamay, hindi tulad ng isang CEO na nag-aalok ng kontrata, kundi tulad ng isang ordinaryong lalaki na nag-aalok ng kanyang puso. Nag-alinlangan si Ara sa isang saglit. Ngunit nang makita niya ang katotohanan sa mga mata ni Alejandro, ang lahat ng takot ay nawala. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Alejandro. Isang ngiti, isang tunay at maningning na ngiti, ang sa wakas ay sumilay sa mga labi ni Ara. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa, isang pundasyon ng tiwala na handa na nilang buuin ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alejandro at Ara sa isang bagong simula na ang tanging pundasyon ay ang tiwalang muli nilang binuo. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging malapit din sa aming mga puso ang bawat karakter. Naramdaman namin ang takot ni Ara, ang bigat na dinadala ni Alejandro, at ang sakit ng pagkakanulo. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat tao, mayroong kwentong hindi natin nakikita. Mayroong mga sugat na pilit itinatago. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay sinusubok ng pagdududa, ng mga kasinungalingan, at ng mga pagkakamali mula sa nakaraan. Ngunit ito rin ay isang paalala na sa huli, ang kapatawaran ay laging posible, na ang pag-asa ay laging masisilayan, at ang tiwala, kapag nasira at muling binuo, ay nagiging mas matibay pa kaysa sa dati. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong mga puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Binabasa po namin ang bawat isa. Muli, mula sa bumubuo ng aming audio drama channel, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig na ating pagsasamahan.